Hi guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June at nako, wala pa man kampanya pero dinudumog na ang ating maganda, mabait at malinis na Vice President Sara Duterte. Parang sabik na yung tao na mag-eleksyon na, maging campaign period na at magbotohan na. Dahil nga nag-declare na si VP Sara sa kanyang pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. At nakikita po natin o makikita po ninyo mamaya, isi-share ko yung video kung gaano kainit yung pagtanggap kay VP Sara na wala tayong makita sa kanyang posibleng makalaban. Sino ba yung medyo malapit-lapit kay VP Sara na makakalaban niya? Leni Robredo. Kaya yun yung pinuntahan ni Bongbong Marcos eh. Wala nang iba. Yun lang ang dumidikit kay VP Sara sa mga survey. Nakakuha ng 10% si Leni Robredo. Si VP Sara naman is 30 mahigit percent. Parang 36%. Biruin nyo, 1/3 lang ang nakuha ni Leni Robredo ni hindi nakakalahati. Yun lang po ang dumidikit. At wala tayong nakikita, napapanood na dinudumog si Leni Robredo. Meron nga picture si Bongbong Marcos at si Leni. Wala man lang lumalapit. O siguro mahigpit ang gwardya. Pero kung titignan mo, Risa Hontiveros, walang ganun eh. Tulpo. Sino pa ba yung pwedeng kumandidato? Wala na po talagang kalaban ang ating Vice President. Kaya kapag si VP Sara ay pumunta sa mga event, sa mga public places, talagang dinudumog. At sabi ko nga sa inyo, itong mga Duterte, sila talaga yung kinikilalang leader ng Mindanao. Parang, kumbaga, ang presidente ng Mindanao ay si VP Sara Duterte. O sabihin na natin Sara Duterte, wala na yung VP. Kasi nga, presidente ang turing sa kanila o sa kanya ng mga taga Mindanao. At doon naman sa kanyang speech, medyo naging, o hindi medyo, talagang naging emotional. Napaiyak po ang ating Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang mga what if, no? Mamaya po i-share din natin yan. At mayroon pong nilabas na statement ang Office of the Vice President tungkol po sa paglantad ng 18 dating mga empleyado ni Saldico. So, yan po ang ating tatalakayin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe at pindutin mo na rin yung like button. Okay, isi-share po natin itong video. Kahapon lang po ito. So, tignan po ninyo, no? Tignan nyo, panoorin yung maigi. Kung paano, gaano kainit yung pagtanggap kay VP Sara. Ayan na, pumasok na. Talagang tumitili ang mga tao. Oh, grabe. Grabe, wala mga daanan. Oh, hindi agad makaabante. Ayan na. Dahan-dahan lang yung kanyang pagsulong. Ayan, talagang nahaharang si VP Sara at maraming nagpapapicture. You know? Ayun, no? Okay na. Panalo na. Kumbaga, finish na. Wala na pong pwedeng tumalo dyan sa ganyang kainit na pagtanggap na hindi natin makita sa iba. Tuloy. Oh, ang ganda pa, oh. Hey. Biruin nyo, napakasimple. Naka-ponytail lang,
At yung relo, Seiko lang. Walang alahas. Hindi kagaya nila Kimbo, naka-diamante pa, no? Parang white gold yata. Walang kayabang-yabang sa sarili. Talagang serbisyo lang. Tunay na paglilingkod lang ang ginagawa. Tapos, aakusahan nila ng korupsyon. Hindi po bagay. Hindi bagay sa mga Duterte ang kasong korupsyon o aligasyon na korupsyon. Ayan. Lahat na ng cellphone inilabas. O, nagse-selfie pa. O, tapos na pala. At eto naman po, yung sa Iligan, no? Kung saan dumalaw si BP Sara. Ito. Pusang dala. Ayan, may bakal yan eh. So, organize yung entrance ni BP Sara dyan. Duterte! Exciting yan sa kampanya. Alright. Talaga namang kumbaga nakikita po natin na sabik yung mga tao sa pag-asa. Dahil talagang ang nakikita natin na pag-asa ay si BP Sara lang. Wala na eh. Lugbok na po ang ating bansa dahil sa korupsyon, dahil sa mga kampon ng demonyo ang mga nakaupo ngayon. Kaya nakikita po talaga ng taong bayan ang pag-asa na lang ay si BP Sara at mga Duterte. At dito po sa speech ni BP Sara, napaluha ang ating BP. Naging emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang event sa Davao City kahapon. Napatanong kasi siya sa kanyang sarili, paano raw kaya kung pinili na lang mag-mayor ng lungsod noon kaysa tumakbong bise at makatandem pa si Pangulong Bongbong Marcos. Habang nagsasalita sa harap ng mga Davaoenyo, napapunas ng luha si VP Sara. Namiss daw kasi niya ang mga dati niyang katrabaho sa City Hall. Nagsilbing alkalde si VP Sara sa Davao City bago siya tumakbo at kalaunay nanalo bilang vice-presidente. Kain ko ako kaugalingon nga makaganina nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon usa ka haon ni dagan na lang ko o mayor wala na lang ko ni dagan o vice president. Nag-react yung mga tao. No. Kumbaga parang nagsisi ba or napatanong lang sa sarili na paano kung nag-mayor na lang siya, hindi siya nag-vice president. Hindi niya sana pinagdadaanan ngayon yung grabing hirap, grabing kademonyuhan na ginagawa sa kanya at sa pamilya niya. So yun yung napatanong lang siya sa sarili niya. Pero sa kabila niya, nanindigan si VP Sara na tuloy ang desisyon niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Yun na maganda ron. Tatakbo talaga ako, sabi niya. Okay na ng pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan na dapat. Intindihan na tayong lahat niyan. So tuloy ang pagtakbo. Okay. Nakikita ko po yung talagang damdamin ni VP Sara. Napakahirap po niyan. 2023 pa nag-umpisa. 2026 na. Tuloy-tuloy yung pag-atake sa kanya
at sa pamilya niya. Nadadamay na nga rin yung mga nakadikit sa kanya. Kaya sabi niya, hindi na siya nakikipag-usap, nakikipagkita, kahit pa-picture, lalo na pa-picture sa mga ibang politiko. Nadadamay po kahit hindi naman, kahit wala namang kinalaman kay VP Sara, nakausap lang, na-meet lang, dinadamay po nila lahat ng mga dumidikit sa mga Duterte. At itong taong to, babae, alam natin yung emosyon ng babae, mas matindi, mas emotional ang babae kaysa sa lalaki, di po ba? Pero sa kabila ng lahat, nakikita natin yung tapang at hindi umuurong ang ating Vice President kahit na siya ay babae at emotional kung sabihin. At dito po sa statement na inilabas ng OBP, eto basahin po natin. Pahayag, mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Saldico na naglakas loob. Talaga namang nakakahanga. At ngayon, tinitira na sila ng mga congressman at si Ping Lacson nakisawsaw na rin. Babanatan natin yan sa next vlog siguro. Naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. So yung mga nalalaman ng mga Marines, alam na rin ni VP Sara. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katotohanan. Tinitira ngayon ng mga troll itong mga Marines na gumagawa ng kwento, nagsisinungaling. Magsisinungaling ka, gagawa ka ng kwento, buhay mo nga ang kapalit. Hindi mo gagawin yun. Ha? Kasi gusto nilang basagin itong 18 na ex-Marines na dating empleyado ni Saldico. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court, ICC. So, meron na talaga siyang information si VP Sara at kung ano ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya, ibig sabihin si PBBM, ay we will not cooperate in any way, shape. Biruin mo kung gaano kasinungaling itong presidente natin or form. Isang tahasang pagkilala na ang mga hakbang ng ICC ay itinuturing na paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas. Yan po yung unang mga sagot ni PBBM sa sulat ni VP Sara. Ngayon, ang mga testimonya ng mga dating security personnel ni Saldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama. Ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isang tabi o ipagwalang bahala. Ang usapang ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberenya na binastos ni BBBM at limitasyon sa paghihimasok ng mga dayuhang institusyon sa domestic affairs ng ating bansa. Sovereignty is not a principle to be invoked when convenient and abandoned when expedient. Sovereignty should not depend on who benefits and should not shift with political winds. Tama! When we weaken the principle of sovereignty, we do not only affect one leader or one family. We affect the dignity of our country and the trust of our people in the institutions meant
to protect them. Syukran. So, yan po yung liham statement ni BP Sara para doon sa mga napakalakas ng loob talaga ng mga ex-Marines. Talagang buhay po ang kapalit niyan. Ang una niyan, babasagin po muna. Ang dami, ang lawak, ang daming makinarya ng mga sindikato ngayon sa gobyerno. Lahat yan, gagamitin yan. Labas na naman ng pera. No? Trolls, vloggers, mga opisyal ng gobyerno, mga chairman, mga president ng mga institusyon, lahat yan gagamitin para sirain, basagin ang 18 ex-Marines na yan. Tapos, may iikot dyan na mananakot, may iikot din dyan na magsusuhol. Oh? Magsusuhol para bumaliktad kayo o kaya umalis na kayo, tumahimik kayo. Ganyan po yung mga gagawin yan. Napapanood natin sa TV, sa sine, yung mga gawain ng sindikato. 'Di ba? Ngayon sa Facebook, sa Twitter o sa X, sa YouTube, kalat na yung mga troll. Ginagawa nila, dinodoktor, tinatampered nila yung mga picture ng helicopter, yung 1 ginagawang 8. Ayan, nakikita natin, tinatampered nila yung mga ebidensyang pictures na para palabasin na fake news, sinungaling itong mga Marines na ito. Pero talasan po ninyo ang inyong pag-iisip at kung may makita kayo sa Facebook, pag-aralan nyo, suriin ninyo. Kasi mahirap, baka kayo ay matangay, no? Mapaniwala sa mga troll na yan. Okay, isinare lang natin yung pagkilala ni BP Sara. Talagang may malasakit ang ating Vice President kahit na sila ay dating nasa Marines, nasa serbisyo, at yung iba dyan, parang ang kaso lang yata ay nagnakaw ng pagkain. tapos natanggal na sa serbisyo, at yung iba naman inutusan ng opisyal. Parang si Torre, 'di ba? Sino ba nag-utos kay Torre? Si President Bongbong Marcos na kunin si Pangulong Duterte at dalhin o isakay sa eroplano, dalhin sa dahig. Si Bongbong Marcos ang nag-utos. Ngayon, yung mga ex-Marines, no, na testigo, yung iba doon, tinuruan at inutusan lang ng opisyal nila. Kasi, kapag ikaw ay sundalo, wala kang magagawa kung higher ranking ang nag-utos sa'yo. Ang dapat mo lang gawin is to obey. Makinig sa order. Order ng nasa itaas yun eh. Dapat sundin mo yun. Ang problema, yung mga inuutos sa kanila, illegal. Kagaya na nga ng pagkidnap kay Pangulong Duterte, illegal po yun. Illegal yun. Kahit ano pang sabihing depensa ng mga kalaban, illegal po yun. Dahil wala silang magawa, nasa itaas yung nagutos, susundin nila kahit illegal. Ang problema, pag kaso-kaso na, pag korte na, hahayaan na yung mga inutusan. Yung opisyal, wala na. Wala nang pakialam sa'yo. Kaya yung iba, natatanggal sa serbisyo. Samantalang inutusan lang sila, sinundan lang, ang tawag nito, sinunod lang nila yung order. No? Kaya yun yung mga experience ng mga ex-Marines na yan, na natanggal sa serbisyo. Kaya, eto na siguro yung sinasabi nilang huling laban, alay na yung buhay. Dahil nasa panganib po talaga ang kanilang buhay ngayon. Dahil lumabas na sila, lumantad na sila. Ang daming mga kriminal na dinilibera nila ng mali-maletang pera. Mga kriminal po ang tawag ko dyan eh. Mga masasamang loob yun, mga tulisan.
Hindi po mga lingkod bayan yan eh. So anyway, I hope na hindi ma-impeach si VP Sara dahil hindi na natin makikita sa kampanya. Next year po, meron ng pre-campaigning. Ayan, makikita na natin talaga yung mga kampanya. Pre-campaigning next year, 2027. Meron na yan. At excited tayo dyan. Baka pag malapit dito, i-cover natin, tutukan natin ng camera yung mga paglilibot, pangampanya ni VP Sara. Hopefully, hindi ma-impeach. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pag-subaybay ninyo. See you po next time. Bye-bye.